Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, kumusta po kayo? Hoy, nabalitaan niyo na ba? Nilaglag na. Hindi naman sa nilaglag, no? Dead man na si Pangulong Bongbong Marcos dito kay Camille Villar. Nako, 2 beses yan ha. Nung isang araw, nandiyan tayo sa Lucena, sa Quezon. Siyempre, naimbitahan tayo dyan. Nagkaroon po ng event ang alyansa dyan sa Lucena. Hindi natin nabanggit, hindi natin narinig na binanggit ni PBBM itong si Camille Villar, no? Usually kasi binabanggit siya. Sige, okay lang, let it go. Baka nakalimutan lang, nakaligtaan. Sumunod niyan, kasi back to back yan eh. Sumunod, event naman dyan sa Batangas, kahapon yan, Sabado, kasi sa Lucena, Biyernes. Sabado, dyan po sa Batangas. Ayun, marami nang nakapansin na hindi na binanggit itong si Camille Villar. Sabi nga ng mga netizens eh, dapat lang. Kasi hindi ka pwedeng namamangka sa dalawang ilog. Yes, politics is about addition. Yan naman lagi sinasabi. Pero syempre, importante din yung loyalty mo sa alyansa. 'Di ba? At halatang-halata naman na si Camille Villar. O una, nagpa-endorse siya kay Sara Duterte. Tapos, lumabas yung kapalpakan niya dyan sa Prime Water. Tapos, nung na-issue na yan, sinabi ni PBBM, imbestigahan niyang Prime Water na yan. Lalabas na politically motivated daw yan. Paano naging politically motivated yan? Itotoo yung problema ng mga kababayan natin sa tubig. Naghihirap ang taong bayan dahil sa palpak na serbisyo ng Prime Water. Yes, hindi si Camille Villar directly yung nagmamanage niyan, pero pamilya niya yan. Sana gawa niya ng paraan. Diba? Hindi porket kaalyansa ka, hindi ka na pwedeng imbestigahan. Siguro, nagtatampo ito. Wow, nagtatampo pa, no? Nagtatampo yung kampo ni Camille Villar. Parang kasalanan pa ngayon ni PBBM eh. Diba? Na dinedma. Parang ganun pa eh. Ikaw, sige. Technically, miyembro ka pa ng alyansa. Si Camille Villar ha, technically. Kasi wala pa naman siyang official withdrawal. Hindi tulad ni Amy Marcos na officially tumiwalag na siya dyan sa alyansa. So technically, 11 pa yung alyansa kasama dyan si Camille Villar. Pero, anong ginagawa ni Camille? Hindi siya nagpa-participate sa mga campaign rally. Dyan sa Lucena, wala siya. Dyan sa Batangas, wala siya. Para saan pa na parte ka ng alyansa? Humiwalay siya, nagsasarili siya. Buti sana kung may sakit at hindi siya makakasama, di ba? Pero makikita mo, nasa ibang probinsya, nag-iikot siya ng sarili niya. Parang nawawala yung essence ng unity, nawawala yung essence ng alliance. Kaya nga kayo, inipon kayo dyan under the name Alyansa para sa bagong Pilipinas eh. Para magtulungan kayo, pero parang nagiging selfish. Itong si Camille Villar. So total, ganyan naman ginagawa mo, sige, dead mind na yan. O hindi na siya binanggit ni PBBM, which is tama lang. Diba? Unfair yan sa ibang miyembro ng alyansa na nagsusumikap, pinipilit, gumagawa ng schedule para maka-attend sila doon sa event ng alyansa. Sa campaign rally, hindi man araw-araw yung campaign rally. Actually, every other day nga usually yan. Minsan nga, twice a week lang, minsan thrice a week yan. Tapos, hindi mo pa mabibigyan ng oras. Ayan, na-dead man na siya. O, Camille Jr., Marcos Jr. omits Camille Villar in alyansa endorsement speech. So, headline ng ABS-CBN, kahapon yan, at least napansin na yan. At least napag-uusapan na, which is tama lang din naman. President Ferdinand Marcos Jr. omitted senatorial candidate Camille Villar in his endorsement speech at the campaign sortie of Alyansa para sa Bagong Pilipinas' Senate State Slate in Batangas on Saturday nitong May 3. Kahapon po yan. Best decision, ka-coffee. Best decision yan, huwag na siyang isama. Kasi sayang yung effort na ginagawa ng alyansa para sa kanya na hindi niya naman ibinabalik yung effort na yan. Nagsosolo siya. Tapos sasabihin, bakit kasi papaimbestigahan? Nung nandiyan tayo sa Lucena, tinanong may press conference, sumatin tayo dyan sa press con eh. Tinanong sa mga senatorial candidates, si May Anlos Baños ng TV5, tinanong na ano yung take ninyo, ano yung reaction ninyo na pinapaimbestigahan ni PBBM itong issue sa Prime Water. Most of them, ang sinasabi nila, dapat lang na-imbestigahan yan. Di ba? Hindi yan politically motivated kasi totoo yung hinaing ng taong bayan na palpak yung tubig na yan. Ang sinasabi naman ni Senator Erwin Tulfo, soon to be Senator Erwin Tulfo, sinasabi niya, hindi naman iniimbestigahan dyan si Camille Villar, kundi ang negosyo ng pamilya niya. Pero in a way, may kinalaman pa rin si Camille Villar dyan kasi kung sincere talaga siya dyan, di ba? Sarap pinaghandaan nila yan at kahit commitment lang, sige, kahit mag-announce lang siya sa kanyang speech, sige, nakakarating po sa amin yung issue na sa Prime Water, makasisiguro kayo, kahit yung ganun lang kahit assurance lang, iparte ng speech ni Camille Villar, assurance lang, makasisiguro po kayo na ipupush ko yung aking pamilya na pagandahin ang serbisyo ng Prime Water, kahit ganun lang kahit words lang
Kahit promise, kahit assurance, at least ang tao alam. May gagawin kayo dyan. Ang problema kasi, ang tagal-tagal na yung issue ng prime water na yan. Noon nandiyan kami sa Lucena sa Quezon, ang supplier nila dyan, prime water din. Alam mo, sa CR, Kapitolyo na ha, sa provincial capital, sino mga taga Lucena, nakarating na dyan sa capital, walang tubig. Meron naman, to be fair, sulput-sulput, pero may mga drum. Walang tubig. May drum lang doon pag naghuhugas ka kasi minsan susulpot ng tubig, minsan wala. So pag walang tubig, ayan, may drum lang at saka may tabo. Kapitolyo na yan ha, provincial capital na yan, ka-coffee. Ng Lucena, walang tubig at ang supplier ay prime water. Sa Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan lang, sobrang stressful. Grabe yung perwisyo na nadudulot ng prime water na yan. Sa Rizal, napakarami pang parte ng Pilipinas, palpak yung prime water na yan. Tapos magtatampo kayo dahil iimbestigahan ni PBBM. Pinaiimbestigahan ni PBBM, magtatampo kayo. Tapos hindi pupunta sa rally. Parang Amy Marcos lang ang style niya. Hindi, sige. Wag na kayo mag-join. The President mentioned Villar in his previous speeches despite her absence. Marcos's keeping Villar's name came days after he ordered an investigation into Villar-led water utility firm Prime Water due to complaints from consumers. Itong Villar family kasi, alam mo naman talaga na ang pinaka-purpose talaga nila ng pagtakbo sa gobyerno ay protection para sa kanilang pamilya. Kinakailangan nila, may tao sila dyan sa Senado, hindi lang isa, hindi dalawa, may tao sila sa Kongreso kasi kinakailangan proteksyonan. Remember, itong Villar family, ang pinakamayaman na pamilya dito sa Pilipinas. Kung tutusin, yung sahod nila dyan sa Senado, baliwala lang yan, bariya lang yan, sentabo lang yan, hindi nila kinakailangan yan. Pero ang kailangan nila proteksyon. Siyempre, negosyante si Villar Alam niya na susunod si Sara Duterte. Pag hindi na-impeach si Sara Duterte, susunod yan. Magiging presidente yan. Kaya nagsisimula parang political butterfly yan, nagsisimula na mag-shift yan sa mga Duterte. Alam na kinakailangan talaga nila ng proteksyon. Kumbaga investment yan. Ganyan ang mga negosyante. Namumuhunan na. Kaya yan, tumiwalag na kay PBBM yan Malinaw naman yan. Yung endorsement na yan kay Sara Duterte, alam nila yung consequences niyan. At definitely, hindi naman siguro itong administrasyon na ito, hindi naman siguro tanga si PBBM na hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagpapa-endorso ni Camille Villar kay Sara Duterte. For sure, alam na nila yan. Diba? Nag-i-invest itong si Villar kay Sara Duterte kasi protection. Kasi hoping sila na ang next president is si Sara Duterte. Yan ay kung hindi siya makukonvict dyan sa impeachment. Diba? Negosyante talaga mindset Yun na lang. Good luck. Iboto pa kaya si Camille Villar. Marami ka coffee. Medyo naiinis na kahit miyembro siya ng alyansa, hindi siya makakatikim ng boto. Vice President Sara Duterte earlier endorsed the senatorial bids of Marcos-linked candidates Villar and Senator Amy Marcos, who has left Alyansa because they are united by a common vision. Ano kaya yung common vision na yan? Naalala ko nga yan. Yan ang sinasabi ni Sara Duterte dyan may common vision Si Amy Marcos, wala ka na maasahan kasi totally tumiwalag na yan. Pero in fairness kay Amy Marcos, officially nag-withdraw siya dyan sa Alyansa. Itong si Camille Villar, ang pinapakita niya, tumiwalag na siya pero hindi pa siya officially nagwi-withdraw. Sana naman, magpasa ka ng intent. Di ba? Request letter lang, hindi man request letter. O letter of intent lang yan, i-address mo dyan sa campaign manager ninyo, kay Toby Chanco. Sige, I am expressing my intent to withdraw my participation, or ano ba yan, may alliance with Alyansa sa Bagong Pilipinas. Ganun lang yun Simpleng withdrawal lang, para alam ng taong bayan. Hindi yung ganyan. Pinapakita mo, hindi ka miyembro, tapos nangagampanya ka sa iba. Nasaan ang integrity doon? Nasaan ang loyalty doon? Unlike his previous speeches, Marcos laid out specific projects and vowed to accomplish them before his terms ends. Yan din ang napansin natin ka-coffee. Just sa speech niya sa Lucena kasi marami-rami na rin tayo na-attend na campaign rally ng Alyansa, Siguro 1, 2, 3, 4, 5. Nakakalima na tayo ka-coffee. 1, 2, 3, mga na-attend natin ng mga Alyansa rally, almost the same Similar lang yung speeches ng presidente. Ngayon, nagta-transition na. In fairness, buti na lang may ganitong pag-update ng mga programa. Ano yung mga programa na ginawa ng administrasyon, ginagawa ng administrasyon para sa kapakinabangan ng susunod na henerasyon. Yan ay yung nagiging tema ng speeches ng presidente. Kung papakinggan ninyo, mapapansin ninyo yung difference ng speeches noon at speeches ngayon. Napansin din ng ABS-CBN.
Kabilang po sa mga ipinagmamalaki po ng ating presidente, ang pag-boost sa agriculture sector, ensuring stable power and water supply, and building various infrastructures among others. Mula po sa nakaraang 2 taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Sa taong 2025, magtatapos tayo na 20 na. O, biruin mo, magsisimula tayo ng 50. Parte pa rin itong effort na ito, itong mga rice processing plant na yan, kasi kung inyong natatandaan, no, inamiyandahan niyang rice tarification law noong December 2024, kasi kailangan i-augment pa rin yan, yung mechanization efforts natin, yung tulong sa mga magsasaka, para mapaganda natin yung production natin ng palay. The Chief Executive also touted the Metro Manila Subway Project to solve the worsening traffic. Ito, once na matapos itong subway project, naku, malaking ginhawa po yan sa napakaraming commuters ng Metro Manila pag natapos po itong subway system na yan. Parang nasa ibang bansa ka lang niyan, ka-coffee, no? Nasa ilalim ng lupa, biruin mo, may subway, no? Kung nagtuloy-tuloy lang si Marcos Sr., siguro matagal na tayo may subway. Ang problema, after ng leadership ni Marcos Sr., wala na, hindi na nasundan, napabayaan na, walang plano. Diba? Puro small scale lang yung plano ng mga sumunod kay McCoy, kaya wala na. Hindi na nasundan. Buti na lang ngayon, si PBBM ulit, ayan, sunod-sunod na itong malalaking programa na ito. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa, yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Mayroon na po tayo dito sa Pilipinas yan. Hoy! Siyempre, sasabihin naman ng DDS, kay Tatay Digong yan. Wait lang. Inaugurate ba yan ang panahon ni Digong? Sige, akuin niya na. Kay Tatay Digong na naman yan. Parang wala tayong nakita na inaugurate yan sa panahon ni Digong. The country's top leader also guaranteed improved digital infrastructure to make internet access available for every Filipino. In fairness, yung internet access na yan, nararamdaman na natin yan. Di ko ma-imagine, dyan sa Lucena, syempre, nag-record din tayo ng vlog dyan. Kapag data yung gagamitin mo sa pag-upload, hindi ganoon kabilis, no? Nag-connect tayo sa Wi-Fi, free Wi-Fi dyan sa Lucena. Uy, nakakonect tayo in fairness DICT, thank you, shoutout po sa inyo. Yan ang sinasabi natin, yung mga programa na nararamdaman. I don't think, ka-coffee, na wala din sa inyo. For sure, meron din sa inyo mga park, kung saan man po kayo nakatira, for sure, meron din mga libreng Wi-Fi na makakakonect ka, di ba? Usually, nandiyan na sa Capitolio, nandiyan na sa mga park, makakonect kayo nga lang. Dahil medyo marami ang kukonect, hindi siya kasing bilis ng internet ninyo sa bahay. Pero at least kahit pa paano, kung pa Facebook lang, di ba? Kung hindi ka naman mag-upload, hindi ka magda-download, okay na rin. Gagana na rin yan. Magagamit mo na rin yan. Kung may negosyo ka, online business ka, o communication sa pamilya mo, malaking bagay na rin po yan. At itong taon na ito, lahat ng mga lugar na hanggang ngayon ay hindi nakakabitan ng internet, makakabitan na. At ang aking layunin, bago ako umalis sa aking opisina, bawat Pilipino ay may internet na kahit saan man sila. At least, sabihin na naman nila, nangangako na naman ang presidente. Isang ba nagsisimula yan? Sa plano. Tingnan ninyo yung pangako sa plan. Ang problema kasi sa iba sa inyo, no? Lalo mga DDS, negative na agad kayo O yan, nangako na naman. Pero wag mong tingnan siya bilang pangako, tingnan mo siya bilang plano. Plano yan Ano yung plano ni PBBM? After his term, lahat ng Pilipino may access sa internet. Plano yan, hindi yan pangako lang. Kasi tinitingnan nyo na pangako negative na nga yung meaning ng pangako Plano. Yan, mas positibo yan. Ito yung plano. After this administration, lahat ng Pilipino ay may internet access. So, saan ka pa? Nako, hindi na naman matanggap ng mga DDS yan. The admin senatorial ticket will head to Cebu on Monday, May 5, following an invitation from Governor Gwen Garcia for the One Cebu rally exactly a week before the May 12 polls. Nako, medyo marami-rami dyan ka-coffee. Maraming butante dyan sa Cebu, kaya very crucial yan sa mga kandidato ng national. Say kung kailangan mo talaga ng suporta ng mga taga Cebu, kasi hindi mo pwede basta i-disregard yung boto ng Cebu. One of the provinces na mayaman po yan sa boto. Yung sinasabi nating vote-rich provinces yan po ang Cebu. Sige, good luck yan ka-coffee. Malapit na po ang halalan Malapit na po ang halalan. Huwag natin kakalimutan. Alyansa, of course, except Camille Villar. Diba? Kung kulang pa kayo, marami tayong option dyan. Andiyan si Kiko Pangilinan. Okay, sa naman sa mga PDP laban, Kiko Pangilinan ka na. Andiyan si Mark Gamboa, ang vlogger ng bayan. Diba? Alyansa, less Camille Villar, wala na si Amy Marcos dyan, 10 pa lang yan. Nasa sa inyo kung iboboto nyong lahat yan. Pero syempre, number 1, Ben Harabalos, wag nyong kalilimutan.
Napakahusay. Benhar Abalos. Number 1 po yan. Okay, Kiko Pangilinan, isama nyo na din. Kung kulang kayo, wag lang makalusot itong PDP laban. Ang party list, number 83. OFW party list. Marami pong nagawa yan. Huwag kakalimutan ha. Ang party list, pag boto nyo ng party list, nasa likod po yan. Nasa likod, number 83. Isa lang po ang pwede nyong ibotong party list ha. OFW, 3 letters lang po yan. OFW. Ayan, para maganda-ganda ka coffee yung ating kalalagyan. Doon tayo sa mga party list na nagtrabaho, may napatunayan na. Yung iba kasi dyan gagamitin lang yung party list system para makakuha ng silya dyan sa House of Representatives. Naku, hindi naman ganyan ang OFW party list dahil kilala natin yan, monitor natin yan at tinignan natin yung backgrounds, tinignan natin yung kanilang mga accomplishments. OFW lounge lang Diyan sa NAIA, malaking bagay na yan resolution nila yan. Kung bakit natin nai-enjoy ang OFW lounge sa NAIA Terminals 1 and 3 dahil sa OFW party list, number 83. O siya, sige, ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. At hindi pa naka-follow sa Facebook, please follow lang po. YouTube, subscribe. At hit nyo na po yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I'll see you ka-coffee in my next video. Bye-bye.